Laba day ko nga ngayon, pero bago nga ako maglaba ito at mag-aasikaso na nga muna ako para sa hapunan namin. At dahil nga para naman na sa hapunan namin itong sinaing ko, medyo dinamihan ko na nga rin para may pambaon yung mga bata kinabukasan. Nilagyan ko lang ng kaunting suka para kung sakaling medyo marami nga yung matira, hindi mapapanis. Para naman sa ulamin namin ito at nagluto lang ako ng pritong manok, pagkatapos ginisa ko na nga rin itong nabili kong sigarilyas nung umaga. Dapat nga medyo maaga ako maglalaba ngayon, mga alauna sana ng hapon mag-uumpisa na nga ako maglaba. Kaya nga lang inantay ko na nga muna na lahat ng mga estudyante ko ay makauwi na nga muna sa bahay. Mga alas 5 na nga to ng hapon. Pagka uwi ni Chuchay sa bahay, nilabhan ko na nga rin kaagad yung mga puti kasama yung uniform na hinuban. Anong oras na nga rin to at alas 5 na magluluto na nga ako ng para sa hapunan namin, kaya yung mga bata na nga rin yung pinagsampay habang ko. Inaantay ko naman na maging sakto nga yung level ng tubig doon sa washing para mailagay ko na nga rin yung mga decolor na damit ng mga bata. Inasikaso ko na nga muna itong lulutuin kong gulay. Itong sigarilyas, nabili ko nga yan nung umaga. Bago ko nga sunduin si Bunso, dumaan na nga muna ako sa palengke, bumili ako ng mga basahan na dadalhin sa school. Pagkatapos doon niya sa palagi kong pinagbibilhan ng prutas at gulay, nakita ko nga na may binibenta pa siyang sigarilyas, kaya bumili nga ako ng kalahating kilo. Bukod pala dito sa sigarilyas, bumili nga rin ako ng 5 pirasong ampalaya. 50 pesos yung 5 piraso, pagkatapos dinagdagan niya ako ng dalawa. Sama ko pala si Chuchay nung bumili ako nitong mga gulay dahil ihatid ko na nga rin siya sa school pagkasundo ko nga kay Bunso. Nakita niya yung sitaw na binibenta, pagkatapos nagpapabili siya. Hindi na nga muna ako bumili dahil nga yung 8 piraso ay 30 pesos. Nakalimutan ko na nga rin pala na naglagay ako ng karning manok sa freezer. Kung hindi pa nga nagde-defrost yung asawa ko, hindi ko pa nga malalaman. Kaya yung nagsabi sa akin na may nakita nga daw siyang manok sa freezer at ito na nga yung kinuha ko ngayon at ipiprito. Balak ko pa man din nung bumili nga ako ng mga gulay, ibibili rin ako ng manok pang prito ko para sa mga bata. Kaya nga lang 100 na lang yung pera ko, kaya nga hindi na ako nakabili. Isang buong karning manok itong binili ng asawa ko nung nakaraan. Pinaghiwa-hiwalay ko lang yan. Hiniwalay ko yung bandang pecho, pati na nga rin yung mga mabubuto na part. Pang tinula ko yung mabuto na part, pagkatapos itong bandang pecho naman niya ay pamprito. Lagyan ko na nga muna ng mga pampalasa itong manok para maibabad ko na nga muna siya saglit habang niluluto ko naman yung gulay. Pagkatapos ko naman matimplahan, tinabi ko lang yan at nagisa na nga rin ako sa kawali ng sibuyas at bawang, pagkatapos nilagay ko na nga yung gulay. Habang inaantay ko naman na maluto nga yung ginisa kong sigarilyas, ito at napuno na nga ng tubig itong washing, nilagay ko na nga rin itong mga decolor na damit ng mga bata. At ito yung madalas ko makalimutan, yung pagsasaing. Nakapag-isa na nga rin ako ng gulay malapit na maluto, hindi pa nga rin ako nakakapagsaing. Kaya ayan, dali-dali nga ako kumuha ng bigas para nga makapagsaing na medyo marami na nga rin itong sinaing ko para kinabukasan niya hindi na ako magsasaing pa para sa baon ng mga bata. Nilagyan ko na nga rin ng kaunting suka para kung sakaling may matitira man hindi mapapanis ka agad. Pagkatapos ko naman maisa lang yung sinaing ko, binalikan ko na nga rin kaagad itong niluluto kong sigarilyas. Wala akong kahit na anong karning pinangsahog dito, ginisa ko lang yan, pagkatapos naglagay ako ng pamintang powder at toyo. Kumakain naman nito yung mga anak ko at hindi na nga bago sa kanila yung gantong pagkakaluto dahil madalas naman ganto nga lang ako mag-isa ng mga gulay. Habang nagluluto pala ako nitong gulay, mayat maya na nga yung baba ng mga anak ko at gutom na nga daw sila. Kaya ito, pagkaluto nga nitong gulay, sinalin ko na nga rin kaagad para maumpisan ko na nga rin yung pagpiprito ng manok. Ito at fast forward, naluto ko na nga rin itong prinito kong manok, kaya pinakain ko na nga rin kaagad yung mga anak ko dahil nagugutom na nga sila. Itong tuyo, yung asawa ko pa yung nagluto niya nung umaga, yung iba niyang binao niya, pagkatapos nagtira ako ng 2 piraso, hindi ko naman nakain lahat. Ito na yung ulam namin para sa hapunan. Kain po tayo. Thank you Lord sa food. Bago pala kami kumain, hindi pa nga tapos labhan yung mga decolor na damit ng mga bata. Pagkatapos naman namin makakain, tinanggal ko na nga rin kaagad. Bandang alas 8 na nga to ng gabi at naglalaba pa nga ako. Pero last na salang ko naman na itong mga damit namin ng asawa ko. Pagkatapos ko naman malabhan yan, kinuha ko na nga rin kaagad sa washing para maisampay na. Nakarating na nga rin dito sa bahay yung asawa ko, kaya siya na nga yung nagsara ng tindahan. Madalas nagsasara kami mga alas 10, pero pagkapagod niya kami, maaga kami nagsasara para medyo maaga nga rin makatulog at maaga pa nga yung gising kinabukasan. At ayun lang muna, maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!